best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, ito po yan, nasa pangalawang linggo na po tayo ng ating ginagawang podcast ngayong March. At ito po ang tinatawag natin na pre-summer tinatawag na podcast. No? At tayo yung nag-i-interview ng ating mga international top earner. At napakainit na ngayon ng panahon, kaya keep hydrated, no, mga kauno. At ngayon po, para sa inyong lahat, meron po tayong naimbitahang guest. At ang ating guest ngayon, isa sa ating mga international top earner na galing sa grupo naman ng Team Royals. At ladies and gentlemen, I would like you to welcome ang ating international top earner galing sa Team Royals. Walang iba kundi si Upline Ian Rada. Sa mga nanonood po sa amin dito sa Zoom, good morning po sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Manood lang po kayo at marami po kayong matututunan nanggaling po sa akin. Yeah, ikaw nagsabi yan na marami matututunan. Yes. Yung bang bangs mo talagang pangganyan. Pangganyan na, wala nang choice eh. Si Upline Ian Rada pala, mga kauno, siya po ay dating construction worker. At para doon sa mga tao na nanonood, no? Dito po, wala po tayong pinipili kahit anong background po natin. Upline Ian Rada. Total, nasabi mo na rin naman na ikaw ay dating construction worker. At sige, kwento mo nga sa akin, paano ka nadala dito sa Uno? Ayun, so nadala po ako sa Uno. Bale, mayroon pong nag-text sa akin na hindi ko kakilala. Uso pa kasi yung mga application ng parang dating app, yan, high five. So may nag-text siya, makipag-date, gano'n? Yes. So, yun, nag-text sa akin. Ako naman yung, syempre, pag sa construction kasi, ang libangan namin dyan, yung talagang mayroon kang mga makausap na babae. Kasi syempre, sobrang stress doon eh. Oh. So, ngayon, nakipag-text ako, nakipag-chat meet ako sa kanya. So, parang talagang alam mo yon, yung pag talaga yung gusto mo yung yung imimit mo, pupuntahan mo na kagad. Di na talaga ako nagdalawang isip. Pagka-out ko ng trabaho ko, Pinuntahan mo na? Pinuntahan ko. Oh. Ayun. Sabi niya, magkita daw kami sa mall. And then, alas 7 ako ng gabi nung nag-out. So, mga 7:30, yun, nagkita po kami sa mall. Ayun nga siya. Legit na babae talaga. Okay. So, naimbitahan ka na makikipag-date pala, no? Yes po, Sa pagiging construction worker, hindi madaling trabaho yan eh. Anong trabaho mo doon? Sa mga site na tinatawag? Ayun, dati kong posisyon diyan, yung bago pa lang ako, labor po ako. Ano ginagawa ng labor? Ang labor po, yun po yung mga utusan ka ng skills. Okay, magkuha ka ng semento, magkuha ka ng graba, ng hollow blocks, tapos linisin mo yung mga kalat kasi dapat yung pwesto namin, by pwesto kasi yan. Halimbawa, kung ako yung labor ako ng mason, so ayun, sa isang pwesto, doon lang kaming dalawa doon. So maghahalo na kaagad ako niyan para masilya siya ng pader, yung mga bintana. So pagkatapos noon, kailangan linisan yun kasi makikita ng engineer. So pag hindi siya malinis, gagalitan kami. Mahirap ba? Sobrang hirap. Sige nga, i-describe mo sa akin kung gaano kahirap yung trabaho. Yung tipong, alam mo yun, kasi sa construction, ang kailangan mo kasi dyan yung physical. Na kailangan malakas ka, kailangan yung resistensya mo na hindi ka nagkakasakit, kailangan talagang bago ka pumasok ng site, kailangan nakakondisyon yung katawan mo. Oo. Kasi talagang naalala ko lang dati noon na wala pang hagdanan. So gumawa kami ng hagdanan na yung ladder. So, naghakot kami ng hollow blocks doon namin dinadaan. Na alam mo yon, yung mga hollow blocks na hindi lang basta hollow blocks, yung mga solid na hollow blocks talaga. Mabibigat yun. Mabibigat talaga. Grabe. Ikaw ba dito ka na nanirahan talaga sa Manila or galing ka pang probinsya? Galing po akong province. Anong probinsya mo? Sa Bicol po. Sa Bicol. Ano ang buhay ng isang upline Ian Rada sa probinsya kung ano yung marirecall mo? Ayun. Kung bata ka.
So nung bata po ako, talagang namulat na ako sa pagkakitaan ng pera. Kasi nga po kami, anim kami magkakapatid. Tapos yung tatay ko, ang trabaho po ay weteng. So kung pamilyar kayo sa weteng, so para kumita yon, kailangan meron siyang patama. Kaya lang, ang nangyayari, hindi naman araw-araw may patama. Ibig sabihin, kung walang patama, wala pong income yung tatay ko. Pag uwi niya ng bahay, wala po kaming ulam. Kaya sabi ko sa sarili ko nasabi ko, tutulungan ko yung tatay ko. Kaya doon sa probinsya po, marami po ako naging trabaho. Nag-construction din ako, nag-kopra ako. Tapos nag-harvest kami ng pinya. Sa loob ng isang araw, babayaran ako ng 150. Diba? Nagbenta ako ng ice cream. So yun talaga yung literal na doon ako tumagal sa pagbebenta ng ice cream, na yung ice drop, na may kalimbang ka. Pupunta kami sa mga piyestahan, kung saan ang maraming tao, doon kami pumupunta. So, kikita lang ako sa loob ng isang araw, 180 pesos. So, tuwan-tuwa na ako nung that time. Hindi ba yun yung napipicture out mo na buhay nung bata ka? So, ako kasi yung tipong talagang malikot po yung isipan ko. Na sabi ko sa sarili ko. Saan siya napupunta? Malikot eh. Hindi, ako kasi yung tipong nag-iisip talaga ako na umangat yung buhay ng pamilya ko. Oo. Kaya ayun nga, so sinipagan ko lang mag-aral, na sabi ko sa sarili ko, darating ang time, makakapunta ako ng Maynila at makakapagtrabaho ako ng maganda-ganda at maganda-ganda rin yung income. Oo. So ngayon, pumunta ka ng Maynila. So, expecting na sabi mo, pag pumunta ka ng Maynila, makapagpalain ka. Yes. Po. So pagdating mo ng Maynila, pinagpala ka naman. Ayun nga pinagpala talaga kasi napasok po ako sa construction. Pinagpala pala. Makakauno, pinagpala pala. Kasi construction worker. Pero ganun pa man, Upline Ian. Si Upline Ian po, kayo, kung bakit ganito kami magkwentuhan, medyo na kami nito, matagal na kami magkakilala, matagal na kami magkasama. Kaya sanay na sa akin po yan, no? So, wag kayong magugulat kung ba't kami ganito magkwentuhan. At Upline Ian, alam ko, ikaw ay binata pa. Binata ka pa ba? Binata pa, mentor. Binata. Yes. So, sa pagiging binata pa, mahirap ba yan? Sakto lang. Kailangan kasi i-balance mo ang pagiging single, kailangan binabalance mo rin siya. Kasi pag meron ka ng asawa, so mahirap na wala kang financial. Hindi, kaya ako natanong sa iyo, binata ka, kasi gusto kong tanongin sa iyo ngayon, sino ba si Upline Ian Rada sa labas ng uno? Yan. Sino ka ba? Isa ka bang mabuting anak? Mabuting mamamayan? Ano ba? Ano lang, simple lang ako pag sa labas ng uno kasi ako, umuwi ako diyan sa unit ko. Ako lang solo. O, syempre, para malibang ako sa sarili ko na wala lang, namomorospek lang ako mentor Wala yung libangan mo. Yun yung libangan ko. Wala na di ko na naranasan yung mga gala-gala na gano'n. Oo. Siyempre, nandito na tayo sa uno, kaya wala tayong ibang gagawin kung kailangan may mga makakausap ka everyday. Tama, oo. At total, nakwento mo na rin sa akin, Upline Ian, yung ang libangan mo, prospect ka. Yes po, mentor. Nung bago ka sa pag-uuno, ano yung mga strategies ginawa mo nung bago ka para magawa mo yung negosyo natin ng tama? Okay, yung nagsimula ako sa uno, 3 months ako nag-part-time. So pagka full-time ko po noon, iniwan ako ng upline ko. Sige, kwento mo sa kanila. Yung nagpasali sa akin, na yun nga kaninang kwento ko na yung ka-chatmate ko sa isang site. Ngayon, kung kailan ako, para sa akin kasi, sabi ko, kung kailan ako nag-full-time, saka ako iiwanan ng taong nagpasali sa akin. So, hindi ko alam yung dapat kong gawin. Na ang nangyari sa akin, na pag-alagala lang ako sa opisina na hindi ko alam kung ano yung tinatarget kong goal. Para lang akong shuwari-wari up ba. Okay. So, ngayon, syempre, may mga kaibigan din ako sa uno. Okay? Yung kaibigan ng upline ko,
nilapitan ko yun. So sabi ko sa kanya, paano ko ba makukuha yung mga goals ko at paano ba ako kikita ng malaki? So turuan mo naman ako. So yun na po yung nag-guide sa akin that time. So nagpaturo ka pala? Yes po. Oo. Ano yung mga unang mo natutunan nung time na bago ka? Yung mga natutunan ko, yung kailangan, siyempre, business tayo, kailangan aralin natin yung mga produkto, tsaka yung marketing plan. Tsaka paano magkausap ng tao, paano mag-approach ng tao. So, yun yung mga binigay sa akin yung tips. Ang ganda, no? So, kailangan pala aralin talaga. Yes po. Yan. Yun yung gusto mong sabihin sa kanila. Inaaral talaga pagka nag-negosyo ka na. Opo. Oo. Upline Ian, sa iyong pag-network, okay, habang inaaral mo siya, habang bago ka pa, masakit dun, iniwan ka ng upline mo. Opo. Ano gusto mong maipayo dun sa mga members natin na may upline sila? Ano din masapayo mo dun sa mga tao na naiwanan din ng mga upline sila? Sige, kausapin mo sila yan, para makapagbigay ka ng tips sa kanila. Para naman doon sa may mga may mga upline, anong dapat nilang gawin? Anong dapat nilang maramdaman? Sige. So, unang-una sa lahat, no, kung meron kang upline, so kailangan i-treasure mo siya habang nandyan pa siya. Kasi yan yung upline mo o yung mentor mo nagtuturo sa iyo, yan yung mata mo. Na meron kang mga bagay na nagagawa na sa uno na hindi mo nakikita, pero nakikita ng mentor mo o ng upline mo. Doon kanya i-correct. Kasi ako noon talaga literal, wala talaga akong upline. Paano ako naging ganito? Paano ako nakilala sa uno? Simple lang. Talagang hinit ko lang yung mga awards para at least makilala ako ng grand mentor namin na si Mentor Akron Batak na para i-guide din ako at i-goal set ako. So yun yung ginawa ko, nag-best director ako, nag-racing star ako, nag-top earner ako sa subgroup, hanggang di ko na namamalayan, yun, naging top earner na po ako sa main group. So doon na po ako nakilala ni Mentor Akron Batak. Yan. Para naman doon sa mga iniwanan ng upline, anong mapapayo mo sa kanila? So, syempre, sumali Yeah, ka ramdam mo yan. O, kasi Yes po, naiwanan. mentor. Anong mapapayo mo sa kanila? Kasi yung naramdaman ko noon that time, syempre masakit. Masakit yon na iniwan ka, na pinangakuan ka, natutulungan ka. Pero naisip ko na lang sa sarili ko, no, na hindi naman pangarap ng upline ko yung kinukuha ko dito sa uno. Pangarap ko yun and pangarap ng pamilya ko. Kaya hindi ko na lang inisip na, nagpasalamat na lang ako sa kanya kasi buti na lang, na-invite niya ako dito, mentor. Kasi kung di niya ako na-invite, hanggang ngayon nasa construction pa rin ako. Tama. So, ang payo mo sa kanila pasalamatan pa rin nila. Yes diba? po. Pasalamatan nila yung mga upline sila na kahit hindi sila nasama, no? Hanggang sa journey mo, no? Sa iyong pag-uuno, at least ikaw nadala ka naman dito. Nandito ka naman sa uno. So, ibig sabihin, ikaw may pagkakataon. May pagkakataon kang baguhin kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon. Tama ba? Upline Tama niyan. po. Yan. Upline niyan, habang ikaw ay nag-network, syempre, hindi naman lahat yan smooth sailing na tinatawag. Ano yung mga personal stories mo na hindi mo malilimutan, na pinagdaanan mo nung time na ikaw ay sabihin natin na dumadaan sa proseso? Yan. Ano hindi mo malilimutan? Ang hindi ko malilimutan yung naiyak ako. Nalimutan mo na. Naiyak ako Sige, okay lang. So hindi ko nakakalimutan talaga yung nakakita sa akin sa uno nung nagsisimula ako, yung tito ko po. Na kasama ko siya sa bahay noon, na tuwing umuwi ako ng bahay kasi syempre anong oras na ako nakakauwi, 2:00, 3:00. So pinagtitiran niya ako ng pagkain. Na isang isda, alam mo yun, may sabaw. So ngayon, pero nararamdaman ko sa kanya na tinutulungan niya ako kahit hindi siya nagsuporta sa akin that time. Kaya nung naisip ko na sobrang daming pagsubok, mentor, kasi last year ano yung mga pagsubok na yun? Ayun nga po, yung tito ko na nawala, yung kasama ko sa bahay na nakahusga sa akin dito sa uno, yun nga po, na
inatake siya, nawala siya. So, malaking lungkot po sa pamilya namin kasi hindi lang po yung tito ko, kapatid ng tito ko, nawala din po. Na, alam mo yun, na sabi ko sa sarili ko, buti na lang, no? Buti na lang, malakas ang loob ko, buti na lang, may mga trainings, buti na lang na yung mga pagsubok na yun, na-handle ko nang dahil po sa mga trainings. Kasi kung mahina ako, baka ngayon hindi ninyo ako nakikita, ngayon baka hindi ninyo ako napapanood kung talagang mahinang tao ako. Kaya napasalamat din ako sa mga trainings po natin. Alam mo, dati nakikita kita sa Jollibee. Alam mo, nakikita kita dati, nakatayo doon. Si Upline Ian po ninyo. Nakikita ko doon na nasa Jollibee. Nandun yan na, minsan, layo ng tingin. Yung panahon na yon, alam ko, he was at his lowest point ng kanyang pag-network. Ano yung mga hindi mo malilimutan ng mga panahon na yun? Yung tipong napapagod na po ako, na pinapauwi na ako ng tatay ko, na wala naman nangyari sa akin. Tapos yung mga kapatid ko, hindi naman nagsusuporta sa akin. Sabi ko sa sarili ko, ang hirap pala mag-uno. Yung mga panahon na yun, yung mga nakaupo ka doon, anong nararamdaman mo ng time na yun? So, parang gusto ko nang bumitaw, mentor. Kasi, walang naniniwala sa akin. Hindi ako, akala ko, alam mo yun, nakala ko that time noon na parang dumidilim na yung mga paningin ko dito sa uno. Parang wala na ako nakikitang liwanag, panay dilim na lang. Yung pala, pagdadaanan mo lang pala yun. Yes, yung pala yung yung talagang pagsubok sa ni Lord na akala mo madilim pero dumire-diretso ka lang, liliwanag din. Oo. So yung mga panahon na yon, normal ba na pinagdadaanan ng isang nag-network? Pagdadaanan din pa nila yun? Yes po, mentor, normal kasi unfair naman kung hindi nila pagdaanan. Anong maipapayo mo sa kanila doon sa mga dumadaan sa ganun? Yan. So yun, mabibigay ko lang advice sa inyo, mga partners, no? Kung ano man yung mga pinagdadaanan ninyo, daanan nyo lang, huwag ninyong tatambayan. Kasi tayo, tao lang naman tayo, nalulubat din. Ang cellphone, nalulubat yan. Pag chinarge mo yan, okay na ulit yan. So ngayon, pag nalubat ka, tingnan mo lang yung mga bagay na kung bakit ka nag-uuno, kung kanino ka bumabangon. Okay, yung sinasabi natin na sumali ako para sa DPSY ko. Kasi ako ganun Yung picture ng pamilya ko, sinave ko yan sa cellphone ko. Pag ako nalulubat, nalulumural ako, tinitingnan ko lang yung pamilya ko, kapatid ko, yung tatay ko, na yun lang talaga yung motivation ko, mentor, noon that time, nung ako'y nagsisimula. Sabi ko, para sa kanila to, okay lang yan, mapagod, mapuyat, okay lang yan, basta para sa kanila to. Ano yung mga pinagdaanan mo nung time na bago ka or nag-network ka? Ano yung mga pinagdaanan mo na nahirapan ka talaga? Instances sa buhay mo, ano yung mga napagdaanan ng isang Upline Ian Rada? Yung tipong, may nare-recall ka pa? Yes po, yung tipong wala ka nang madukot sa bulsa mo ng barya. Sige nga, kwento mo sa kanila. Na, grabe. Umuwi kasi po ako from Taguig, okay, dito sa Quezon City, na alam mo yun, ang ginagawa ko nagwa 1, 2, 3 po ako. Alam ko mali yun, pero sabi ko sa sarili ko, kwento to ng buhay ko Kailangan pagdaanan ko to. So, hindi talaga ako nagbabayad sa jeep, sa bus. So, pag pumupunta ako dito, sa office, so, meron akong daladalang isang sabon nun. So, syempre, nag 1, 2, 3 na ako papunta ng opisina. So, syempre, hindi ko na gagawin pabalik yun. Ang gagawin ko, ibebenta ko po yung isang sabon para makauwi ako. Yun yung mga nag-survive sa akin, mentor. Kamusta yung pagkain mo ng time na yun? Wala talaga, mentor. Kwento mo sa kanila. Sa pagkain, grabe. So, alam mo yon, na tipong pag nagne-network ka, nagsisimula ka sa uno talagang, alam mo, na akala mo sa sarili mo na hindi ko maalaala talaga na yung dala-dala ng mentor namin. So, siya, syempre, nagluluto siya pag may natitirang ulam, dinadala yan sa opisina. Nakatambay kami diyan sa may Jollibee. So nakanganga lang kami diyan, nakatunganga lang kami. Na tipong alam ng mentor namin na di pa kami kumakain. Ang ginagawa niya, binibigyan kaming ulam, tapos binibigyan kami ng 20 pesos pang kanin.
So yung tapos alam mo yon, yung Ano nararamdaman mo nung time na yun? Siyempre na ano ako na talaga na-appreciate ko yung mga bagay na ganun kasi buti na lang may mentor ako na gumagabay sa amin. Grabe, no? Pag nababalikan mo, no? May kurot pa rin, ano? Yes po, mentor. May kurot sa Grabe. puso, ano? At lahat po, no, mga kauno, no? Lahat po ng mga taong naging successful, may mga kanya-kanya po talagang kwento yan. May mga kanya-kanya talagang pwedeng pagdaanan yan. Magkakaiba lang siya ng tinatawag natin na bigat or gaan para pagdaanan mo siya. Kasi may mga bago upline riyan. Ano yung kadalasan ng mga pagkakamali ng mga bago na network? Ano yung kadalasan ng pagkakamali sa kanilang journey? So yung pagkakamali ng mga bago, syempre, parang ganito kayan kasimple. Sabi nga nila, kung saan ka magaling ka sa labas, kung ikaw ay isang engineer, so ngayon, pakikinggan ka namin. Tama. Pero kung ikaw ay doktor, pakikinggan ka namin sa labas. Pero pag dito sa loob, ang pakikinggan mo, yung apply mo. Kaya ka lang naman nagkakamali kasi baka hindi mo sinusunod yung mga inuutos sa'yo ng apply mo, yung ginugol set ka, so binabaliwala mo siya. So kailangan sundin mo para hindi ka magkamali. Para yung mga pinagdaanan namin, kasi dito, sabi nga nila patag na Patag na yung pagdadaanan mo. So ngayon, dadaan ka na lang. Na dati, nung nagsisimula kami, lubak-lubak pa. So ngayon, patag na. Tama? Para mapadali yung negosyo mo, sumunod ka lang, mag-yes, upline ka lang talaga. Tama. Upline Ian, ikaw ba may mga kamag-anak ka rito sa Maynila? Meron po, mentor. Noong time na nag-network ka, hindi lahat naniniwala sa'yo. Correct po. Anong pakiramdam noong time na walang naniniwala sa'yo noong time na yun? Siyempre, sa akin, masakit na kamag-anak mo hindi magsusuporta sa iyo. Na yung kapatid mo hindi magsusuporta sa iyo kahit alam mo naman na may kakayanan naman silang sumali. Kaya lang binaliwala ko, inano ko na lang yun, sinantabi ko na muna yun. Kasi sabi ko sa sarili ko noon, mentor, darating ang time, maniniwala rin sila pag may resulta na ako. Anong maipapayo mo sa kanila na same ng pinagdadaanan mo na gano'n? Na may mga nang-negative sa kanila? So yun nga, kung may nagne-negative sa inyo, kamag-anak mo, kaibigan mo, wag mo lang silang awayin, isang tabi mo muna yan. Kasi sila naman ay concern lang naman din yan sa iyo na ayaw kanyang ipahamak. Tama? So kaya lang, syempre, meron kang nasa negosyo ka, kailangan mo, ipakita mo sa kanila na may mangyayari sa iyo dito. Kaya wag ka lang titigil. Kasi darating ang time, maniniwala din sila sa iyo. Nag-uuno ka na. Ito na, maganda nangyari sa iyo. Maganda na. Yan yung tinatawag natin na harvest time ka na. Anong masasabi mo? Anong pakiramdam nung time na huma-harvest ka na at hindi ka tumigil ng time na yon? Siyempre, mentor, napakasaya ko kasi na dati, vision ko lang to dati, mentor. Nasa isip ko lang. Ngayon, nangyayari na po yung mga bagay na nasa isip ko that time. Alam niyo ba, mga kauno, no, si Upline Ian Rada po, na kung babalikan natin yung kwentuhan namin kanina, siya po ay isang construction worker. Pero yung mga resulta niya, grabe. Ano yung mga naging resulta mo, Upline? Kwento mo nga sa kanila. Yun, unang-una kong sasakyan dito, naka-Nissan Sentra po ako. Tapos sa pangalawa po, naka-BMW. Ang makina niya ay 2.5. Tapos ngayon po yung latest ko ngayon, SUV naman po, Ford Everest. So, grabe no? Nakakabaliw sa uno, mga partners no? Na dati, sabi ko nga vision ko lang to. Kasi ako mentor, pag may gusto akong isang bagay, ina-attract ko na kaagad yan. Okay. Nasabi ko sa sarili ko, darating ang time, magkakaroon din ako niyan. Sa totoo lang nga, mentor, sa iyo ako nababaliw Bakit kasi, mo mababaliw? Siyempre, naka-Everest ka din. Na yung mentor ko, si Mentor Acro, naka-SUV din. Sabi ko, magkakaroon din ako niyan. Ngayon po, nagkaroon na tayo. Nandahil po yan sa uno. Alam mo, sa totoo lang, kung nababaliw ka sa akin, mas nababaliw ako sa iyo. Kasi, alam niyo mga kauno, nakita ko kasi siya. Nakita ko siya
yung katulad ng kinuwento ko sa inyo, same yun, isa pa nga ako sa mga anong ginagawa mo dyan, bakit hindi ka, siguro nakakarinig, no, sa isang, kahit hindi mo siya personal na downline, pero yung concern mo sa kanya na bilang kauno, nakarinig po siya, no, sa amin. Nakakarinig yan ng hindi magagandang para magtuloy lang sila. Pero ngayon nakakabaliw ka, mas nakakabaliw kasi. Imagine mo, dating construction worker, naka-BMW. Diba? Dating construction worker, ngayon po, meron po siyang bagong Ford Everest. Anong experience sa'yo? Yung dinadrive mo na? Ay, grabe. Kasi may mga tao ng negative sa'yo. Anong masasabi mo? Anong sabi ng mga tao ng negative sa'yo dahil gano'n nangyari sa'yo? So, yung mga kaibigan ko sa Facebook, pag ako nagpo-post ng dala-dala ko yung Everest, so nagla-like na lang po sila. Tsaka nagpupuso. Oo, tapos, kwento mo nga, sige ka. So, nagpupuso na lang sila. Tapos, ayun. Hindi nila akalain. Oo, kasi dati ini-invite ko sila pero hindi sila naniniwala. Ngayon, mayroon na akong kotse, hindi pa rin sila naniniwala. Basta bahala na lang sila. Kasi kanya-kanya naman tayo ng buhay eh. Kanya-kanya tayong grind. Tama. Apply niyan. Palagi kang kasama sa mga One Impossible. Anong pinakamalaking na-click mo nun? Nung One Impossible? Nasa 258,000, mentor. Anong pakiramdam ng isang dating construction worker may 200,000 na hawak? So, ay grabe po kasi sa construction hindi ko Na-imagine mo ba yun? Na-imagine mo na ganun mangyari sa'yo? Yes po, mentor. Talagang lahat talaga ng bagay na gusto ko, ina-attract ko lang talaga yan. Yung One Impossible na yan, talagang ina-attract ko lang din. Dati kasi, pag umuupo ako dyan sa may cashier, yan, may TV dyan, tapos nakikita ko yung mga upline. Nanonood ka? Yes po, nanonood ako. Sabi ko, darating ang time, ako naman yung papanurin nila. Mag-click-click din ako ng malaking cheque. Ngayon po nangyayari na eh. Ang sarap hawakan ng 200,000. Na alam mo yun, na dati, tigi-100. Ngayon, tigi-1,000 tinitipid na. mo pa. Tigi-100 na lang, tinipid mo pa. Tinipid pa. Di ba? Tama eh. Ngayon, maganda na kinikita mo, yung mga parents mo ba, naniniwala sila sa ginagawa mo noong time na yun? Nung bago ka? Yung bago po ako, hindi po eh. Ngayon, kumikita ka na, ano yung pinaramdam mo sa kanila? Ayun, nung kumikita na ako, pag humihingi sila, nakakabigay ka agad ako. Yan. Dati hindi po eh. Oo. Anong masasabi mo doon sa mga kauno natin na somehow, nangangarap sila na ganyan din yung mangyari sa kanila katulad ng nangyari sa inyo? Anong gusto mong ipayo sa kanila? Yan. So, ayun, sa akin lang, mga partners, kung ikaw nanonood ka ng video na to, tumuloy ka lang. Kasi itong mga bagay na to is gawa na siya eh. Gawa na siya, nakaplano na siya. Tatrabahuhin mo na lang talaga para mangyari sa iyo. Basta huwag ka lang panghihinaan ng loob. Dumire-diretso ka lang. Sumunod ka lang sa upline mo kung sino man yung nag-guide sa iyo. And ka lang, araw-araw ka mag-trainings. Kasi yan talaga yung pinaka-importante sa negosyo natin. Kailangan marami kang alam para meron kang natuturo sa mga tao mong mapapasali. Tama no? Kaya wag na wag kayong mananawa, no, mga kauno, no? Pagka kayo ay pinapa-attend ng mga trainings, attend kayo. Pag pinapapanood kayo ng mga katulad ng ganitong mga podcast na tinatawag, Uno's Best of the Best, attend ka. Manonood ka kasi alam mo bakit? Yung mga taong napapanood mo dito, minsan din po silang naging katulad po ninyo. At ngayon po, sila na yung nakaupo rito at sila na yung ini-interview natin at nakakadaupang palad natin. Di ba? Yes, Apply yan, grabe yung mga yung mga pinagdaanan mo rin eh. Dahil huwag ka lang talaga bibitaw eh, no? Tama po. Yun ba yung kailangan lang gawin? Huwag lang bibitaw? Yes po. Wag lang kayong bibitaw. Dire-diretso ka lang. Kasi may liwanag din yan. Yan. Sa lahat ng bagay na ginawa mo, masasabi mo ba na nag-uno ka, worth it lahat ng binigay mo na panahon? Yes po, mentor. Talagang, alam mo yun, yung talagang umpisa at dulo, talagang worth it na worth it. Sobra-sobra pa. Sige nga, encourage mo yung mga nanonood natin dyan na worth it yung bagay na ginagawa natin.
Yan. So, ayun nga guys, no? Lahat ng pinagpaguran mo o lahat ng inumpisahan mo dito, basta tumuloy ka lang. Talagang sasabihin mo sa dulo, pag nasa stage ka na, ina-awardan ka na, salamat Uno. Kasi yun na lang din yung naiisip ko, mentor eh. Salamat Uno. Buti na lang may Uno. Kasi kung walang Uno, nasa construction pa rin ako hanggang ngayon, doon ako magre-retard. At medyo malungkot na pagkakataon yun pagka ganun nangyari. Yes, Buti na lang talaga, mga kauno, merong Uno. Upline Ian, kung makikita mo yung batang ikaw, makakasalubong mo siya, makakausap mo siya, ano gusto mong sabihin sa kanya? So, buti na lang. Buti na lang, dumire-diretso ka at buti na lang napasok ka sa Uno. So, yun yung sabi ni Upline Ian, buti dumiretso siya, hindi siya bumitaw. At ngayon, si Upline Ian Rada po, isa na po sa mga tao ang masasabi natin, na tinitingala, iniidolo ng mga tao, na minsan napanghinaan ng loob, pero lumaban. Minsan gusto nang bumitaw, pero nagtuloy lang siya. Yan. Upline Ian Rada, grabe ka. At ikaw ba, may mga mensahe ka ba doon sa mga tao na mga members natin? Ano pa yung mga mensahe mo para sa kanila? So, yun, sa unang-una, magpapasalamat ako kay Lord na meron ganitong opportunity. And pangalawa, nagpapasalamat ako sa mga mentors ko, Mentor Akron Batak, Mentors Redmark Tamundong, at sa mga downline ko na nagtiwala sa akin. Nandyan sila na, dito kasi kailangan, alam mo yon yung mga taong tinutulungan mo, pahalagahan mo siya. Kailangan pakitain mo siya. So, ang mapapayo ko lang, diretso ka lang, walang iba. Dire-diretso ka lang talaga. Huwag kang susuko at huwag mong susukuan yung mga pangarap mo. Yan. Upline Ian Rada po sa mga members na nanonood sa atin ngayon. Meron mga follow-up dyan, bumalik, nanood ng podcast natin, meron pa rin hindi sumasali. Ano gusto mong sabihin sa kanila? Ayun. Decide ka lang. Kung alam mong sa tingin mo makakatulong sa sarili mo at sa pamilya mo, decide ka lang, gawaan mo lang ng paraan yung pang-join mo dito sa Uno. Kasi pag nagawa mo siya ng paraan, sulit yan. Maniwala ka lang. Sinong nagpapasaya sa'yo ngayon? Uno. Parang mali yata yung sagot ko. Uno nga. Maganda nangyari sa'yo, Upline Ian Rada, noong 2024 at noong mga nakaraang taon, napanood ko yun. Ngayon, 2025, ano naman ang ginugol ng isang Upline Ian Rada? So, yun, tama po kayo, mentor, no? 2023-24, sobrang daming na-hit kong goal sa sarili ko. Nakapag-travel ako nung sa abroad, sa Hong Kong, tsaka Macau, Taiwan. 2024 sa Korea naman. So ngayon, ang goal ko naman ngayong taon na to, 2025, meron akong downline na magkaroon ng resulta, magka-top earner din sa Uno, at makapag-travel din sa ibang bansa. Yan. Isasama mo sila doon. Yes po, mentor. Kasi sinama mo na sa Korea, di ba? Opo. Ibang klase ka rin. Sa Korea ka pa. Rinig na rinig niya. Manonood yun. Yeah. Ay, dede. Ano yung biggest decision mo sa buhay mo na hindi mo pinagsisisihan? Yung iniwanan ko yung trabaho ko bilang construction worker. So, hindi na ako nagsisi doon kasi dito sa Uno, maraming kumikita ng malaki. At maraming nakukuha yung mga kanya-kanya nilang pangarap. Kumikita ng 6 digit, nagkakakotse. Sabi ko sa sarili ko, kung nagawa nila, kaya ko rin gawin. So, yun po, mentor. Biggest decision mo na talaga yun. Yes po. May alam pa kasi ako eh. Yeah. Biggest decision mo. Kailangan bang iwan lahat na nakakapagpabagal sa'yo? Correct.
Kailangan iwan kasi hindi mo makukuha yung goal mo eh. Pag may nagpapabigat sa'yo, iwan mo yan. Balikan mo na lang pag nakuha mo na yung goal mo dito sa uno. Kaya mo ba iniwan? Iniwan ko. Yun na nga pagkabigat sa'yo. Nayari ako. Akala mo makakalampas ka. Ayun pa mga kauno, kasama po natin walang iba kundi si Upline Ian Rada, ang ating international top earner galing sa grupo ng Team Royals. At once again, kami po ay nag-iimbita sa inyo. No? Every Saturday, manood po kayo ng ating Unos Best of the Best live on podcast dahil para ma-inspire pa kayo at para mas lumalim pa yung inyong pagkakaintindi no? Pagdating sa ating negosyo. Once again, this is Coach J. Escobar. Kasama natin si Upline Ian Rada. Dito lang sa Unos Best of the Best live on podcast. Ayos!